in the heart of every field. Love grows freely. No labels, no limits. This is a story of pride, courage, and the power to know as who you truly are. Meet Sir Sonny Idlos, a proud member of LGBTQ+ community, a farmer who cultivate not only crops, but also acceptance in their community. First question po is, paano niyo po i-define yung success based sa mga naging experience mo ng mula ng pagkabata ng sa pagkakabata? Success for me is not just winning in life. It's just helping others. Also providing the necessity and wants of your family. And for me, that is success. Not just Sa experience niyo na po na naranasan niyo ngayon, or yung mga narating niyo na ngayon, since kahit hindi niyo pa po na-consider sa sarili niyo successful, ano na po yung mga nakakonsider ng success na nagawa niyo? Bukod po sa nakatulong na kayo sa ibang tao o yung nakakatulong na kayo sa parent? Siguro yung nakapagpatayo kaming bahay. Dahil yun talaga yung pinaka number one dream ko at nung pamilya ko at nung nanay ko. That's one. Also, siguro masasabi ko rin na natulungan ko din or naging successful ako. Even though na talagang hindi ko siya, siguro iba din matatawag yung successful yun. Pero for me, matatawag ko yun as one of my greatest thing na nagawa. Since ako ay tumutulong even though na hindi ko kakilala yung tao. Even though na, for example, meron siyang mga stray dogs, stray cats, tulungan ko talaga sila. Like for example, giving some ample time, give them foods. Siguro that's, for me, that is a success. Since gusto ko talaga yung tumutulong. Even though na walang-wala ka na, even though na walang-wala na ako, pero naiisip ko pa rin sa sarili ko, bakit hindi ko sila tulong? Since for me, that is a success. And since you are an LGBT member po, yes, instructor po dito sa Pasig, na maging university na rin, nasa main campus po po nagtuturo. As an LGBT member, ano po yung naging influence or malaking impact sa mga member na LGBT na student pa, na gusto pang ma-achieve yung mga dream na malalaki? Kaya po face their fear. Una. Yun dapat. Harapin nila kung ano yung kinakatakutan nila. Dahil hindi naman lahat ng pagkakataon is ang sinasabi, kaya ko po. Yung iba hindi ko man nasusubukan na maayaw na sila. That's why ganun yung binibigay kong advice sa mga students ko that is part of the LGBT na face their fears. Huwag nilang talikuran kung ano yung kinakatakutan nila. No, go with the flow. And aside from that, at the end of the chapter of their life, parang makukuha na rin na kung ano gusto nilang makuha. Since some of them, naikwento sa akin na till now, they are not totally stable. Aside from that, some of them, pag tinatanong ko, kamusta ka sa bahay? Ganun, sir, hindi ko alam sa amin. Ganyan. So, di ba kina-advise ko sa kanila, nasa kanila na yun, if susundin nila or what, nasa kanila na din yung isa sa buhay nila atong mismong non-choice ko to. Pero ako talaga is pro-student. Kahit sino pumunta sa akin, kahit anong course man yan, nahihingi ng tulong, go lang.
Like kahapon, may nagpunta ditong agriculture student na meron silang subject for NREP. Hindi ako nangingimig tumulong kahit kanino. On the LGBT part naman ng mga estudyante ko, wala. Hindi ako nag-discriminate even though ikaw is a straight, bisexual, or whatever that is part of the rainbow. Wala, okay lang sa amin lahat yun. But basta, nag-aaral sila mabuti, tinutupad nila yung mga gusto ng magulang nila, and that's a good thing for them. Other gender, other community, hindi rin sila open dyan. Kailangan, sabi nga nila, kailangan maging tago ka. Even though na nahahalata nila, syempre, pagtatakpan yun. Kaya natutuwa naman ako kasi nga, there's someone na parang nag-propose ng isang bill which is the SOGI bill. Ganyan na talagang inclusive. Hindi sila exclusive. Diba? Inclusive na sa lahat. Ikaw man ay part of this community nowadays, ang nangyayari kasi natatanggap na right away. Lahat ng mga Gen Z ngayon, pag pinanganak, nakakita mo na bata pa lang, alam mo na siya is part of this one, natatanggap agad sila na magulang. But on the 90s, people, mga lolo't lola natin na yan, 80s sila, tatay natin na yan, na nahihirapan sila kasi ang iniisip nila, ang babae ay para sa lalaki. Ang lalaki ay para sa lalaki. Since sila is, what? Tawag ito, most of the people here in the Philippines is Roman Catholic. If you are a Roman Catholic, ang pag-iisip talaga straightforward na ang lalaki ay para sa babae. Na ang babae ay para sa lalaki. Hindi ang babae ay para sa babae. At hindi rin ang lalaki ay para sa lalaki. Yun ang kanilang pag-iisip. Since that, tawag ito, ano bang tawag doon? Pag-iisip, inaisalin sa kanila ng mga ninuno nila. Hindi, syempre, ganun din ibibigay nila sa atin. Pero hindi naman natin masisisi yung sarili natin. If pinanganak ka na ikaw ay bakla, masisisi mo ba yung sarili mo na pwede bang may iniinom tayong gamot para maging lalaki tayo? Pwede bang may iniinom tayong gamot para maging babae tayo? Di ba wala naman? Sobrang hirap sa part natin na pinanganak ang LGBT, pero after that, hindi na matanggap yung nasa community. Kasi nga, hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Hindi rin nila alam kung bakit nagkaganyan ka. Hindi mo rin alam. Kasi, una sa lahat, pinanganak ang gano'n. Pangalawa, pagka ikaw naman ay tinurn mo yung sarili mo sa pagiging lalaki, niloloko mo lang yung sarili mo. Right? For the message mo lang para sa LGBT, ano po yung message mo na ibibigay mo? May magkakaroon po sila ng deep analyzation sa mga buhay nila bilang member ng LGBT. Di ba meron tayo sa Facebook na Think Before You Click? Siguro para sa mga LGBT is for them to analyze, understand first the situation. Yun muna, bago sila mag-provide ng comment. Kasi napaka one-sided ng iba. Pag may nagkwento, for example, doon lang sila sa same nila tuloy. Bakit hindi nila tanongin, bakit hindi nila basahin ang buong libro para mabasa nila ang buong kwento? Para maintindihan nila kung ano yung nangyayari. Ganon. Then, aside from that, provide respect to others para makuha din nila yung respect na gusto nila. Yun lang naman eh. Once you do provide respect, sabi ko nga kanina, it leads to love, care. Siya para magkaroon ng tinatawag natin na unity. Since para mapasa natin ang subject.